plunder. Among those implicated are Senators Joel Villanueva and Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, and Commissioner Audit Commissioner Mario Lipana. Senator Jinggoy, Senator Villanueva, dating Congressman Saldico at iba pa mabubulok na sa kulungan dahil sa kasong plunder. ICI ginulat ang buong Pilipinas sa mabilis na aksyon. Halika, atin itong tingnan mga kaibigan. The Independent Commission for Infrastructure, ICI, has submitted interim report and recommendation number 2025-002 to the Office of the Ombudsman, and corroborating evidence provided by former DPWH officials, Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Erickson Hernandez, and Engineer JP Mendoza. The Commission uncovered an alleged systematic kickback scheme in which legislators acting as project proponents inserted flood control projects into the National Expenditure Program, or NEP, and the House General Appropriations Bill, also called SGAB, and the General Appropriations Act, or GAA, in exchange for commission ranging from 20% to 30% of the project cost. Payments were reportedly coursed through DPWH engineers and cooperating contractors to secure projects and awards and facilitate the release. According to the former DPWH officials, this scheme resulted in inflated project costs, substandard implementation, and the diversion of billions of pesos in public funds over several years. Among those implicated are Senators Joel Villanueva and Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, and Commissioner Audit Commissioner Mario Lipana. The alleged participation appears to constitute violations of Article 210 to 212 of the revised Penal Code on bribery and corruption of public officers. Sections 3B and 3C of the Public Act number 3019, known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and Section 2 of the Public Act number 7080, Plunder Law, given the magnitude of the funds involved. So I'll just state a little of what I said earlier. With this filing, we remain true to our commitment to the Filipino people. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. To aspiring criminals, crime will not and crime does not pay. We will continue to investigate, follow the evidence, and pursue charges to the very last man involved. Justice will not be delayed. This is our promise to our countrymen. Thank you and salamat po. Pwede tayo
Ayon sa isang mainit na pahayag ngayong Oktubre 29, 2025, isang interim report ang isusumite sa Office of the Ombudsman. Ang laman, nakakagulat. Ang pangalan na dati akala nating untouchable ngayon na sa listahan ng mga posibleng makulong. Pero hindi lang ito simpleng kaso ng korupsyon. Ito ay plunder. Milyon-milyong piso galing sa flood control projects na punta raw sa bulsa ng ilang senador at kongresista. Ang drops, isa-isa nating banggitin. Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, former Congressman Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana, former Congressman Mitch Kahayon Uy, mga pangalan na may bigat, mga mukhang nakikita natin sa TV, nakangiti, pero ngayon, di na may bigat na dala. Therefore, hindi pwedeng baliwalain ito ng taong bayan dahil kung totoo, pera mo to, pera nating lahat. Base sa testimonya, ganito raw ang sistema. May proponent, isang senador o kongresista, lalapit kay Engineer Alcantara, sasabing may budget daw para sa flood control. Bakit flood control? Kasi mas malaki ang kickback, 25 to 30%, samantala sa ibang proyekto 10% lang. Pero hindi lang dito natatapos, may listahan pa ng proyekto. Ipapasa kay Juan Carlos Rivera papunta sa DPWH Regional Office o mismo sa proponent para mailagay sa GAA o General Appropriations Act. Therefore, pag naipasa sa GAA, automatic may advance 10% kickback at 15% kapag na-approve. Kung buo ang insertion, 25% SOP agad. The turn, ngayon, sabi ng ICI, sapat na raw ang ebidensya. Hindi lang ito kwento sa kanto. May affidavit, may papeles, may signature trail. Pero ang mas nakakabigla, mabilis ang aksyon. Hindi gaya noon na parang usok lang ang investigasyon. Ngayon ramdam ng buong bansa na may galaw. Nabulabog ang Senado, tahimik ang ilan. Habang ang ilan ay nagtatago sa likod ng due process, ang ombudsman ay naglalatag ng mga charges, direct or indirect bribery, Article 210 to 212 RPC, corruption of public officials, Section 3B, 3E, Republic Act 3019, at plunder, Section 2, Republic Act 7080. Pero walang sinasanto, hindi na uso ang palakasan dahil sabi ng ICI, justice will not be delayed this time. Therefore, kung dati ay may takot, ngayon may pag-asa. Kung dati ay puro pangako, ngayon ay aksyon. Ngayon ang tanong ng lahat, talaga bang mabubulok sa kulungan sina Jinggoy, Villanueva, Zaldico at iba pa? Hintayin natin dahil sa huli, batas ang husga. Have mercy, O God. Galatians 6 verse 7. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kung may nagtanim ng kasinungalingan, aanihin niya ang hiya. Kung may nagtanim ng pandaraya, aanihin niya ang kaparusahan. Therefore, kung tayo ay magtatanim ng katotohanan, kabutihan at panalangin, aanihin natin ang liwanag ng pag-asa. Kaibigan, manatili tayo sa ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaibigan, dahil sa dulo ng lahat ng ito, walang lihim na hindi mabubunyag at walang kasalanan na hindi sisingilin. Kaya habang nililinis ng batas ang gobyerno, ang ating Panginoon Diyos naman ang naglilinis ng ating mga puso. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kaguluhan, tulungan niyo po kaming manitigan sa katotohanan. Palakasin niyo po ang loob ng nagsusumbong ng mga umaasa at ng mga naniniwala na may hustisya pa sa bansang ito. Patawarin niyo po ang mga nagkasala, ngunit ituwid po ninyo ang kanilang mga daan. Huwag niyo po hayaan na ang kasamaan ay maghari, bagkus ikaw ang maging sentro ng lahat ng desisyon at hustisya. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang bawat Pilipino at ang bawat lider na naliligaw ng landas. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at pagkabayan niyo po kami, at gabayan, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Siyang aking patnubay, siyang
aking gabay. Siya ang tanging Panginoon, magpakailanman.